Good morning, ka-coffee. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig po sa atin. Magandang araw po sa inyo. Katatapos lamang po ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Very strong yung opening statement ng ating presidente at binigyan niya agad ng diin itong ginawang investigasyon patungkol po sa flood control scams na nangyari po sa Pilipinas na nagsimula sa kanyang fourth State of the Nation Address. Sinabi niya rin po yan noong 2025. Nabanggit niya po si Speaker Martin Romualdez at ang sinasabi niya ay hinahanda na po ng Ombudsman yung kaso laban sa dating Speaker. We have to give a context dito sa sinabi ng ating Presidente. No? Tiniyak naman natin ating Presidente na kung saan tayo dalhin ng ebidensya. Hindi tayo magagawa-gawa ng kaso. Di ba? Ang pinupunto niya dyan, kasi maraming natuwa eh. Sabi nila, yan na, nag-aaway na magpinsan. Di ba? Ayan na, ilalaglag na ni Presidente Marcos si Speaker Martin Romualdez. Hindi po yan totoo. Hindi yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, dahil pupunta tayo kung saan tayo itinuturo ng ebidensya. Kung matibay ang ebidensya para sampahan ng isang kaso, regardless kung si Romualdez pa man yan o regardless kung sino man yan, doon tayo. Ang punto, hindi tayo gagawa ng kaso dahil walang ebidensya. Hindi tayo magkakaso dahil ito po ay issue ng politika. Kung may matibay na ebidensya, isampa yung ebidensya na yan, panagutin, and guaranteed naman po ang due process. Matibay po ang due process dito, unlike ng administrasyon ni Digong na walang due process. Sa administrasyon po na ito, kung ikaw ay nagkasala, binibigyan ka ng due process. Binibigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. Binibigyan ka ng pagkakataon na ipakita ang mga ebidensya para pasinungalingan ang mga bintang po sa inyo. That's the first one. No? Very strong yung statement ng ating presidente dyan. Siyempre, nung nagsisimula pa lang, no, tinitingnan natin kung paano makukuha ng ating presidente yung kanyang audience, no, ano yung kanyang opening statement, at ginamit niya nga po itong flood control projects. Expected naman yan, ka-coffee, no? Dahil ang isa sa pinaka-highlight ng fourth State of the Nation Address ng ating presidente ay flood control. So ang expectation ng tao, ang hinihintay po ng tao, ay magbibigay po siya ng update patungkol po sa nangyaring investigasyon. And I think naging successful ang ating presidente sa punto na yan. Second, I'm giving you the highlights, no, ano yung mga nangyari towards the zona kasi medyo mahaba po ito, no, 1 hour and 20 plus minutes, no, kung wala kayong time na panoorin niya ng buo. So I'm giving you highlights, no, kung ano yung nangyari. Dumako naman tayo dito sa usapin ng West Philippine Sea. Napakatibay po ng statement ng ating presidente sa mga spectators. Kasama na po dito yung mga foreign dignitaries, kasama na yung mga ambassadors mula sa iba't ibang bansa na nakikinig at invited guests po dito sa kanyang State of the Nation Address. I-cite ko lang yung sinasabi ng ating presidente dahil maganda yung kanyang mga linyahan dito eh, no? Isa din ito sa napaka-strong na pahayag, no? We are noble. We are not racist. We are kind. We are respectful. And we are dignified. And we do not yield. Very strong, ka-coffee, no? Yung statement na yan ng presidente, bagamat hindi niya direktang pinangalanan po ang China, na recently nagkaroon po tayo ng issue kung saan po ang ilan sa kababayan natin ay nasaktan matapos pong pukpukin yan ng arnes. Malinaw naman na pinapatungkulan ng ating presidente dito ay ang China dahil iginiit din po ng ating presidente yung arbitral ruling. Diyan po tayo kumakapit. Yan ang ating pinangahawakan atin ang West Philippine Sea at hindi dapat angkinin ng kahit na anumang bansa yan dahil meron nga pong desisyon. Meron na tagumpay na po yan sa Pilipinas na ibigay na po sa Pilipinas yan, so hindi na po pwedeng kunin yan ng kahit na anumang bansa. Isa po yan sa naging dahilan kung bakit po nagsigawan yung taong bayan matapos po i-deliver ni Pangulong Bongbong Marcos yung statement na yan. Very strong, ka-coffee. Actually, isa yan sa highlights, no? Yung linya ng ating presidente dyan na we are dignified, we do not yield. Ang komento ko naman dyan, sa totoo lang no? Parang ang gusto ipalabas ng presidente natin dito, no? Mabait tayo mga Pilipino. And maraming countries nagugustuhan ng mga Pilipino dahil sa ating character. Bakit ganito pa yung ibabalik sa atin? Bakit ito pa yung isusukli sa atin? Sa kabila ng ating kabaitan, sa kabila ng ating pagiging magalang, ganito pa ang ibabalik sa atin ng ibang bansa. In this case, particularly po ang China. Parang hindi deserve ng mga Filipino yan. Diba? Mabait na nga tayo eh. Bakit ito pa ang isusukli natin? Tiniyak din ng ating presidente, syempre ang legal remedies, yan po ay isa sa gagawin ng gobyerno, hindi violence. Kasi mabait naman talaga tayo, no? Hindi tayo magre-resort into violence. Idadaan natin ito sa tamang pamamaraan, sa diplomatikong paraan o yung legal
and proper forum. Yan po yung pagtitiyak ng ating presidente. And pinalakpakan po siya dito, no? Isa yan sa portion ng talumpati ng ating presidente na talaga nabigyan po siya ng masigabong palakpakan. In fact, may standing ovation pa nga na nangyari dyan sa statement na yan ng ating presidente. Okay, move on sa third highlight. Ito po yung mga tumatak sa isip ko sa talumpati ng ating presidente kasi nagdo-notes ako eh. Sa totoo lang, napakahaba po ng notes ko kasi nai-imagine ko yung ako ay nasa TV network pa, no? So medyo keen to details tayo sa mga sinasabi ng ating presidente. So I'm giving you yung mga highlights na sa tingin ko interesting po para sa inyo, magugustuhan po ninyo. Isa pa po sa binigyan niyang pansin, ito pong systems loss. Ako, nagbabayad ako ng kuryente. Malaki yung binabayaran ko buwan-buwan ng kuryente. In fact, umaabot yan ng 12,000. At malaking portion po dyan yung systems loss. Ito po yung kuryente. Ito po yung amount na nawawala. Wait lang, explain ko na maigi. Ang halimbawa, ninakaw. Ang kuryente na yan, no? Ninakaw yan ng nag-jumper. So, systems loss yan. Instead na ang sasagot dapat yan, ay ang provider, in this case ang Meralco, ipinapa-shoulder po yan sa mga consumers. At ang masaklap pa, shinolder mo na yan, let's say 100 pesos yung systems loss na nandiyan dyan sa bill mo, nandiyan dyan sa breakdown mo, papatawan pa po yan ng VAT na wala ka naman dyan kasalanan. In short, dapat sagutin na yan ng provider. Halimbawa ng Meralco, sagutan nila yan. Kasi ano nila yan eh, pagkukulang nila yan kung bakit may ninakaw na kuryente, bakit may systems loss, ipagkukulang nila yan. Therefore, dapat sagutin na nila yan. Huwag na nilang ipataw sa mga consumers. Isa po yan sa sinabi ng ating presidente, amyendahan itong epiral law. Di ba? Kasi kahit sabihin natin 500 lang po yung matitipod mo sa isang buwan, ilang kilong bigas na po yan para sa mga kababayan natin. Napakalaking halaga na po yan. And then isa rin po sa binigyan din ng ating presidente, yung income tax. Kasi medyo umaaray din yung mga kapwa natin manggagawa dahil po sa mataas na income tax. And ang gusto po ng ating presidente, actually, isa ito sa mga call to action niya sa mga mambabatas natin na i-widen ninyo yung exemption sa pagbabayad ng income tax. Ang gusto po ng ating presidente ay kapag ang income mo, ang kinita mo sa loob ng isang taon ay 350,000 and below. Kung i-divide mo yan sa 12 months, ipapatak po yan na more or less 29,000. Kung ang kinikita mo sa loob ng isang buwan ay 29,000 lamang po, hindi mo na kinakailangan magbayad ng income tax dahil po dapat ikaw ay exempted na. So malaking bagay po ito para sa mga kababayan natin dahil ini-expect po talaga nila ito. Let's say makatipid ka man lang ng 500 kada buwan, dagdag na po yan sa mga panggastos ninyo, pambaon ng mga anak ninyo sa pag-aaral ng mga anak ninyo. So immediately, yan po ang panawagan ng ating presidente dyan, immediately maamyandahan po ito para agad-agad mapakinabangan na rin po yan ng ating mga kababayan. Marami pa pong sinabi ang ating presidente, sa totoo lang, no? Lahat meron tayong notes dyan patungkol sa flood control scams, patungkol po sa welfare ng mga OFW, ganoon din po yung tulong na ibinibigay sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program at sa walang gutong beneficiaries. Ganoon din po sa pagpapalawak ng supply natin ng langis sa maayos na ugnayan ng Pilipinas at sa ibang bansa dahilan para hindi po tayo nagkulang ng supply ng langis sa kasagsagan po ng kaguluhan dyan sa Middle East. Na-discuss din po yan ng ating presidente. Pagdating naman po sa trabaho, tinalakay din ng ating presidente ang patuloy na pagsasagawa po ng mga job fair at yung dilip at yung tupad na programa po ng DOLE at ganoon din yung pagre-reduce at pag-aalis ng transaction fees. Halimbawa, kung ikaw ay magpapadala ng pera mula sa GCash papunta sa isang bank account, zero na yung iba, no, na transaction fee. Isa po yan sa sinabi ng ating presidente. Pagdating naman po sa 20 pesos na presyo ng bigas, sinabi po ng ating presidente na 12 million Filipinos po ang nakinabang dito sa 20 pesos na presyo ng bigas at nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi ng 3 toneladang bigas para sa ating mga kababayan. Nabanggit rin ng ating presidente yung binibigay po nating suporta sa mga agrarian reform beneficiaries at nabigyan po dito ng special mention si Department of Agrarian Reform Secretary Estrella, no? Si Secretary Conrad Estrella, nabigyan siya ng special mention dyan matapos po yung kanyang tuloy-tuloy na pamamahagi ng titulo ng lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries. Binigyan din po ng diin ng ating presidente yung condonation po, yung utang ng mga magsasaka sa ating gobyerno, aalisin na po yan. Kaya naku po, masayang-masaya na naman po yung ating mga kababayang mangingisda at mga magsasaka. Nabanggit niya rin po yung mga tulong, mga financial assistance na ibinibigay po sa kanila sa gitna po ng krisis na ating dinaranas, no?
And as expected, hindi po natin nakita dito si Vice President Sara Duterte, and I think si Pulong Duterte at ang iba pa po mga Duterte mambabatas, hindi natin sila nasaksihan dito sa loob po ng plenaryo. Baka nakaligtaan ko lang o hindi ko siya nakita. No? May mga senador din na parte ng minority ay hindi rin po nagpakita. Anyway, hindi naman kawalan, di ba? Usad at usad pa rin ang State of the Nation address without these people. No? O siya, anong take ninyo? Anong komento ninyo na satisfied ba kayo sa sona ng ating presidente? May mga gusto ba kayong marinig na hindi narinig? At may mga wishes ba kayo or may mga sana ba kayo? Ilagay dyan sa comment section para mabasa rin po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook na nakikinig po sa atin, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Siyempre yung mga nasa YouTube na nakikinig din sa atin, click nyo na po yung subscribe, and TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Marami pa po kong ihatin sa inyo. Bye-bye.